Hello, hello! Magandang buhay! Welcome to Starling Channel. Kamusta kayong lahat guys? Sa video ito ay makikiuso muna tayo dahil nga moving up at graduation day nalalapit na. Siguro late ko na naman itong may upload. Siyempre, hindi lang tayo basta makikiuso. Kailangan kumita kahit papaano. Ang laki talaga ng nagagawa ng internet sa tao basta gagamitin mo lang sa tama. So ako, sa buong buhay ko, ngayon lang ako gagawa nito talaga. Ngayon lang at itong lahat ng ito ay natutunan ko lang sa panonood sa online, sa mga tutorial, sa mga nagbibigay ng tutorial. At dahil nga gustong gusto ko rin yung mga gantong gawain, may kinukutingting at basta masaya lang yung mga gantong ginagawa. Masaya para sa akin yung paggawa ng bouquet. Tapos ito nga, garland naman. So, syempre, habang nag-enjoy, kailangan kumikita din, hindi puro gastos. Tulad ng mga materyales, yung makabalik man lang yung materyales ko, yung pinambili ko ng materyales at konting konting kita para sa pagod or sa effort. Okay na sa akin yun, sa katulad kung nagsisimula pa lang naman at nag-aaral habang pwede nang pagkakitaan, pwede nang ibenta yung mga ginagawa ko. At sorry naman dahil muntik nang hindi talaga, hindi mahagip ng camera yung ginagawa ko. Ayan, kapiraso lang. Ay nako, sorry naman. Sa susunod, aayusin na natin ang pagbibideo. Wala kasi talaga sa plano yung pagbibideo to. Kaya tinan nyo naman, meron ako mga nagawa dyan bago pa ako video-video na ganito. Naalala ko tuloy nung nag-aaral ako na hindi mo lang ako nakapagsuot ng ganitong klase ng garland. Ang gaganda. Parang gusto ko tuloy bumalik sa pag-aaral. Pero syempre, bawi na lang tayo sa ating mga anak. Ganun naman eh, kung ano yung hindi natin nagawa nung panahon, nung araw, nung tayo mga bata pa, ay kailangan magawa natin para sa ating mga anak. Ginagawa natin yung best natin para yung mga hindi natin nagawa ay magawa natin or maranasan nila yung mga hindi natin naranasan. Yung isa kong ang anak dito ay magmo-moving up. Tapos yung isa naman ay graduation day. So, naisip ko gawan sila ng garland. Tapos yung iba naman dito ay i-display ko doon sa aking tindahan. Ginagawa ko rin pala itong mga to para makapag-picture na rin para sa susunod ay may actual picture ako pag ako ay nagpa-order. Sa pasiwar na gamit ko ay 10 pieces na petals yung magagamit ko diyan. At nag-cut lang ako guys ng bilog na karton, kahit anong karton. O, dahil nga may tindahan ako, marami akong karton dito. So, ginamit kong karton dito ay yung sa Choco. So, yan. Dito nga sa video ay isa-isa ko nang dinidikit. So, ayan. Medyo mabagal itong video ito. Kung nainip kayo, pwede nyong i-times 2 yan dyan para mas mabilis. Pero maya-maya, papaspasan na natin to kasi baka abutin tayo ng bukas. Yun namang ilalagay natin dyan sa center ay in-order ko rin lang yan sa online kasi walang time mag-edit yung mga anak ko. Sobrang busy nila nung time na yon. Tinatapos nila yung kanilang mga task na natitira sa school, yung research. Kaya hindi ko talaga sila pwedeng istorbohin. Kaya ang ginawa ko, umorder na lang ako online. So, 3 klase yan. Yung may isang congratulations, batch 2026 ba yan? Tapos, yung merong chibi na girl at chibi na boy. So, ayan nga, nilagyan lang natin ng glue sa ilalim. Tapos, ayan, ididiin ko lang ng ganyan para dumikit ng gusto yung glue para hindi siya matuknap. So, ayan, tadan! Tanggalin lang natin yung konting mga glue na lumampas. Ayan. Tapos, ganyan, para mas magandang tingnan yung ating mga petals, ay i-curve lang natin ng ganyan na konting curve lang. Ayan, kung nakikita nyo sa video, ganyan lang din guys ha. Ganyan lang yung ginagawa natin na technique para maging mas maganda yung ating mga petals. So, ayan. So, mamaya papakita ko rin sa inyo kung paano ako magkabit nung pinaka necklace niya. Ayan, yung sa ribbon, yung satin ribbon yung gamit natin pagdating sa lace. So, ayan. At nagdagdag pa nga pala ako ng isa pang pasiwar. Pinaikot-ikot ko lang ng ganyan para magkaroon siya ng design. At yan naman ang ilalagay natin doon sa nilagay kong sticker na nasa center para matakpan yung tabi ng sticker. So, ayan.
iikot lang tayo na mag-iikot lang, ganyan, para maganda yung design. Yung paggagawa ng garland ay talagang medyo mahirap talaga siya sa una, kahit ano naman siguro, basta first time, medyo mahirap talaga. Pero pagka lagi mo nang ginagawa at nakagawa ka na, ay magiging madali na lang yan ulit sa susunod. Hindi mo na kailangang manood pa ng mga tutorial at plus dagdag na rin yung sariling diskarte. At syempre, magagamit mo na rin yung sarili mo ditong creativity. October 2025 nga pala, nung nag-start ako nito, kung may nakakapanood man sa inyo na aking mga video, na nakapagbenta nga tayo noon ng mga flowers para sa undas. Tama, sa undas. So, ayun, kumita tayo doon. Tapos, nung Valentine's Day, kaya ang sarap sa pakiramdam, yung ba nag-e-enjoy ka na tapos kumikita ka pa. Bali 5 months na nga akong gumagawa ng mga made in Pasiwar. Yung tulad ng keychain, bouquet, nakapag-try na rin ako magawa ng money bouquet. Ayan, mapapanood nyo yan dun sa aking shorts kasi dun ako madalas nag-upload ng iba kong mga videos. Busy kasi sa tindahan at sa mga kung ano-ano pa mga ganap sa buhay ang inyong katendera, kaya minsan na lang talaga makapag-upload dito. Pero sa shorts, ayan, nakapag-upload pa rin naman tayo kahit papaano. Hindi man araw-araw ang benta sa ganito ay okay lang kasi masaya naman ako sa aking ginagawa. At bukod nga dito ay meron akong sari-sari store na araw-araw naman kumikita. Ayan, tingnan nyo guys, yung diferensya nung nalagyan natin ng ring sa center. O diba, ang syala, mas maganda siyang tingnan. O. At lately, sa Tinribo naman yung pinag-aaralan ko. Medyo nahihirapan nga ako kasi, syempre, dahil nga sa tin, madulas. Hindi tulad ng Pasiwar na gamay ko na talaga. O, ayan, syempre, gandang-ganda ako sa gawa ko, pero aminin nyo, maganda talaga yan. Importante sa paggagawa ng mga ganito guys ay kailangan marunong tayo tumingin ng mga color combination para maganda yung kinalabasan. Pag naganda na ako sa gawa ko, ibig sabihin okay na yan at satisfied na ako. Pwede nang ibenta, pwede nang i-display. Kasi pag hindi ay uulitin ko yan at may masasayang na naman na materyales. Kaya ayan, pinag-iigi natin. Di baling dahan-dahan lang, basta maging maayos yung kalalabasan at walang masasayang na materyales. Sa ilang buwan na paggagawa ko nito, napansin ko guys, pinakamabenta talaga yung purple at saka yung pink. Pumapangatlo lang yung color blue. Yan ang pinakamabenta. Kaya sa mga susunod na gawa ko, ay ganitong kulay na talaga yung i-stock ko. Kaya kung kayo ay may plano rin gumawa ng mga ganitong art, ayan, or DIY, ayan, yun ang pinaka mabenta guys, pink at saka purple. 50 pesos nga lang pala ang benta ko ng isang garland. Sobrang mura na yan compare sa iba na 70 to 80 pesos kung magbenta. Ang akin naman ay basta may konting tubo, basta mabilis ay okay na. Lalo't sa katulad ko na nagsisimula pa lang sa mga ganitong bagay, masaya na ako na meron akong kita kahit na kaunti. Tinulungan na nga rin pala ako ng aking mga anak na magpa-order sa kanila mga classmate na wala pang garland. Siyempre, ang dami na kasing gumagawa ngayon ng garland guys. Sa totoo lang, may mga komamis na ako na may mga gumagawa at nagpapa-order na rin. So, kung sino na lang yung wala pa, ay yun lang yung napapa-order namin. At saka yung ibang mga napapadaan dito sa tindahan, minsan may bumibili. At ito nga pala sa tin ribbon yung ginamit ko dito. Ito ay para dun sa aking bunso. Kasi yung isa kong gagraduate na anak ay mayroon na akong nagawa para sa kanya. So, ito para naman dun sa isa. At nagdadagdag pa ako ng iba pa mga kulay para dun sa mga naubos kong stocks. Ang sarap lang talaga sa pakiramdam na nagagawa ko na yung mga gusto kong gawin ngayon. Kasi dati, nung maliit pa yung mga bata, limited lang talaga yung mga nagagawa ko kahit may gusto kong gawin, hindi ko magawa. So ngayon na malaki na sila, ayan, kayang-kaya ko nang gawin lahat ng gusto kong gawin. Lalo tungkol sa pagninegosyo, yung pwede akong kumita, talagang lahat yan ay pinag-aaralan ko. Ang sarap kaya sa pakiramdam na may sariling pera bukod pa yung nanggagaling kay mister. Hindi naman ako maluho, hindi rin naman ako magastos. Ito mga ginagawa ko ay tulong ko sa aking asawa, tulong ko sa aming pamilya. Dahil sa mahal ng mga bilihin, pataas ng pataas, lahat ng bilihin, ultimo gas,
lahat na talaga ang sakit sa ulo. Kaya minsan mahirap mag-budget lalo pagka kulang yung ating binabudget. Kaya kailangan sa mag-asawa ay kung kaya naman magtrabaho natin mga nanay, gawin natin yung best natin para matulungan ang ating mister sa paghahanap buhay. Pero swerte mo kung hindi mo na kailangan maghanap buhay at kayang i-provide ng iyong asawa ang lahat ng pangangailangan ng pamilya. Tadaan! Ayun na nga pala yung nagawa ko. Second batch na yan guys kasi yung unang batch na ginawa ko na para sa pang pictorial ay na sold out. Tapos ito naman pa, yung iba dyan ay order at yung iba naman i-display ko ulit. So yun lang. Thank you for watching. God bless us all and always remember, commit your work to the Lord and He will crown your effort with success. Thank you. Keep safe everyone. Bye.